mainit na balita ngayong tanghaling tapat. Work stoppage order sa mahigit 40 pagawaan at tindahan ng paputok sa Bulacan, binawi na ng DOLE. Pang-apat sa mga suspect sa nabigong pambobomba sa Roas Boulevard noong November 28 na aresto na sa Bulacan. Pangulong Rodrigo Duterte bibisita sa Russia sa susunod na taon, kasunduan sa Labor at Trade-in Services kabilang sa mga isusulong para sa kapakanan ng mga OFW doon. Nasawi sa malakas na lindol sa Indonesia, umabot na sa mahigit 90. Sagupaan ng MMDA Black Wolves at NHA Builders kabilang sa mga aabangang sagupaan sa pagsisimula ng second round eliminations ng UNTV Cup Season 5 sa linggo. At La Verdad Christian College, wagisan nila hukang photo at music category sa isang kompetisyon ukol sa pagtukla sa kapaligiran. Magandang tanghali, tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang tatlong na-aksidente sa motorsiklo sa Dasmariñas City, Cavite. Narito ang report ni Randy Forastero. Narespondihan ng UNTV News and Rescue Team ang bangga ng dalawang motorsiklo sa Barangay Burol, Dasmariñas City, Cavite kagabi. Kinilala ang mga biktima na sina Zishan Tariq, 36 anyos at isang foreign national, at ang magtsuhi na sina Robert Baculi at Vin Roman Leones, 13 anyos. Nagtamo ng mga sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ng dalawang driver ng motorsiklo, habang ang binatilyong angkas naman ay nagtamo ng sugat sa kaliwang binti at hinihinalang deformity. Agad naman itong nilapatan ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue. Matapos mabigyan ng first aid, tumanggi na ang dalawang motorcycle rider na magpagamot pa sa ospital. Ngunit dinala naman ang pamangkin ni Robert na si Vin sa De La Salle University Medical Center, Dasmariñas, Cavite para sa karagdagang atensyong medikal. Randy Forastero, UNTV News and Rescue, Cavite. Binawi na ng Department of Labor and Employment ang work stoppage order sa 48 establishmento sa Bulacan na gumagawa nagbebenta ng mga paputok. Mula sa Malacanang, may report si Rosalie Cos live. Go ahead, Rosalie. Yes, magandang tanghali, Store. Matapos na masiyasat at mapag-alamang sumusunod sa mga regulasyon, binawi na ni Labor Secretary Silvestre Bello ang work stoppage order nito sa 48 establishmentong gumagawa at nagbebenta ng mga paputok at pyrotechnics. Gayunman, binigyang diin ang kalihim na kinakailangan pa ring magpatupad ng reforma sa industriya ng manufacturing at retailing ng mga paputok upang matiyak ang kaligtasan ng mga trabahador sa ilalim ng labor at occupational safety and health standards. Sa Bulacan, 88 lahat ang bilang ng mga establishment na gumagawa at nagbebenta ng pyrotechnics at firecrackers. Samantala, 40 naman dito ay hindi pa nababawi ang work stoppage order dahil sa ongoing pa ang assessment ng DOLE Regional Office. Katuwang naman ng DOLE ang Philippine National Police, Bureau of Fire Protection at local government units sa pagpapatupad ng work stoppage order. Balik sa iyo, Flor. Rosalie Cos, nagulat mula sa Malacanang. Hindi makikialam si Pangulong Rodrigo Duterte sa ginagawang investigasyon ng National Bureau of Investigation kaugnay ng pagkakapatay kay Albuera Mayor Rolando Espinosa Sr. Narito ang report ni Mirasol Abogadil. Tiniyak ni Pangulong Rodrigo Duterte na hindi siya makikialam sa isinasagawang investigasyon ng National Bureau of Investigation o NBI kaugnay sa pagkakapatay kay dating Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. Ngunit ayon sa Pangulo, hindi rin niya pababayaan ang mga pulis na sangkot sa kaso. Ginawa ni Pangulong Duterte ang pahayag ng pangunahan nito ang selebrasyon ng Urban Poor Solidarity Week kahapon. But just to tell you, I do not interfere. May findings sila, good. Paano yung kaso? Pero hindi ito ko pabayaan itong mga polis na sabi. Kasi sabi, ako ang may utos eh. Kasi sabi mo, sir, hulihin namin tapos pag lumaban. Kaya baka totoo talaga, tinalian mga gago tapos... polis. Noong Martes, sinabi ng NBI na sinadya ang pagpatay kina Mayor Espinosa at Raul Yap sa loob ng kanilang selda sa Leyte Sub-Provincial Jail noong November 5.
Kumbinsido ang NBI na planado ang pagpatay at walang kalaban-laban ang mga biktima kaya't sinampahan ng multiple murder ang dating hepe ng CIDG Region 8 na si Police Superintendent Marvin Marcos kasama sina Police Superintendent Santi Noel Matira, Police Chief Inspector Leo Laraga at 21 pang pulis na kasama sa operasyon. Ngunit nanindigan ng Pangulo na mas paniniwalaan niya ang mga pahayag ng mga pulis. Ako, ano yung sinabi ng pulis? Yun ang totoo sa akin. Sabi ng NBI, murder, ganon, mamatay. Sabi, pulis, sir, lumaban yun. O dito na ako maniwala sa pulis. Ngayon, bakit ko isakripisyo yung ilang pulis dyan? Sabi ko nga kahapon, there are 4 million addicts in this country. Sinong may kagawan nito? And there is one lousy soul. Yun ang gusto ninyong paboran. I will not allow these guys to go to prison. Maski na sabihin ng NBI ang murder. Total, under mo yung NBI ko. Ay, under ko rin yan Department of Justice. Mirasol Abugadil, UNTV News and Rescue, Quezon City. At sa iba pang mga balita, inabsuelto ng Supreme Court ang 3 huwes na nasa narco-list ni Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa kawalan ng ebidensya. May report si Roderick Mendoza. Tinapos na ng Supreme Court ang investigasyon sa 3 judge na kabilang sa mga idinawit ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kalakalan ng illegal na droga. Ito'y matapos igiit ng Philippine Drug Enforcement Agency na walang gustong tumistigo laban sa 3 huwes. Kaya ang resulta, absuelto ang mga ito sa aligasyon ng Pangulo. The court hereby declares that no evidence has been put forward to link judges Ezequiel I. Dagala, Adriano S. Sevillo, and Domingo El Casiple Jr. to any involvement in the use, trade, or proliferation of illegal drugs. The court found that no prima facie case has been established against the said judges. Ayon pa sa Korte Suprema, nasira lamang ang reputasyon at nalagay sa panganib ang buhay nina Judge Dagala, Savillano at Casiple dahil sa pagkakasama nila sa narco list. Sinabi pa ng SC na bagaman inaako nila ang responsibilidad na disiplinahin ang mga tiwaling huwes, hindi sila magiging kasangkapan upang sirain ang reputasyon ng isang kawani ng hudikatura sa pamamagitan ng pagkatig sa walang basehang mga paratang. Patuloy namang iniimbestigahan ang isa pang huwes na isinangkot din ng Pangulo sa illegal drug operation. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Manila. Nagpadala na ng surrender feeder ang big-time online gambling operator na si Lam Yin Lok alias Jack Lam. Si Lam ang operator ng illegal online gambling firm sa Fontana Leisure Parks and Casino sa Clark, Pampanga. Ang PNP Chief Ronald Bato de la Rosa, sinabi ni Lam na babalik siya ng Pilipinas upang harapin ang mga reklamo laban sa kanya. Meron siyang failures na mag-surrender. Uwi daw siya dito sa Pilipinas. Depende na. Basta uwi daw siya dito at mag-surrender. Yun ang failures niya sa akin. Nauna na pinag-utos ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pag-aresto sa online gambling tycoon dahil sa kasong economic sabotage. Napuno o nabunyag ang illegal gambling operation ni Lam matapos na naaresto ang mahigit sa 1,000 Chinese nationals na walang kaukulang dokumento na nagtatrabaho sa Fontana. Sinabi ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre na tinakas siyang suhulan ni Lam para pakawalan ang dinakip ng mga Chinese nationals. Nakapasa na sa House Committee level ang substitute bill para sa muling pagpapatupad ng parusang kamatayan o death penalty sa bansa. Inaasa matatalakay na ito sa plenaryo bago mag-break ang sesyon sa susunod na linggo. Narito ang report ni Nel Maribuhok. Sa botong 12-6 at isang nag-abstain, inaprubahan na ng House Committee on Justice ang consolidated bill upang maibalik ang parusang kamatayan sa bansa. Ngunit bago nakapasa, dumaan muna ito sa mainitang debate ng mga mambabatas na tutol sa naturang panukala. So para may pagkilala na yung konstitusyon natin na ang death penalty ay hindi katanggap-tanggap. The bill reimposes the death penalty on 21 crimes considered as heinous. This is a very substantial revision of the state of the law.
Sa deliberasyon, ipiniresinta ni House Committee Vice Chairman Vicente Veloso ang pangangailangan na maibalik ang death penalty. Repeatedly committing the same mistakes, the same offenses, no longer as a recidivist but already as a habitual delinquent. If in front of you is Satan, what can courts do? None. Because the maximum penalty provided for in our penal system is that life imprisonment lang po yan. Batay sa subcommittee report, ipapataw ang death penalty sa heinous crimes na nakasaad sa revised penal code. Kabilang dito ang treason, qualified piracy, qualified bribery, parricide, murder, infanticide, rape, kidnapping, and serious detention, robbery, arson, plunder, kasama rin ang drug-related offenses, pagtatanim ng ebidensya na iligal na droga at carnapping. Inaasahang isasalang sa plenaryo ang panukala bago ang session break sa susunod na linggo. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Pangunahin sa agenda ang Amnesty International ang paglaban sa umano'y extrajudicial killings na nagaganap sa Pilipinas. Mula sa Pasig City, may report si Brian De Paz live. Magandang tanghali sa iyo, Brian. Kaila, magandang tanghali. Inilatag ng Amnesty International ang kanilang legislative agenda sa 17th Congress bilang bahagi ng paggunita sa International Human Rights Day sa December 10. Nakabase ang kanilang mga bills sa matagal ng pagsasaliksik sa mga paglabag sa karapatang pantao na nangyayari sa bansa. Binuhay ng Amnesty International ang kanilang legislative agenda matapos na magpalit ang administrasyon at hindi makapasa sa nagdaang Kongreso ang kanilang mga panukala. Nasa 11 ang legislative agenda na kanilang isinusulong. Nangunguna rito ang pagtutol nila sa pagbuhay sa death penalty bill at paglutas sa extrajudicial killings, mekanismo laban sa torture, Anti-Torture Act, Anti-Enforced Disappearance Act, amendment sa Witness Protection Law at iba pa. Umapila sila sa mababa at mataas na kapulungan ng Kongreso na tugunan ang kanilang panawagan na seryosohin ang kaso ng paglabag sa human rights. Ayon sa Amnesty International, kabilang sa sumusuportang mamabatas sa kanilang agenda sina Senators Bam Aquino, Franklin Drilon, Francis Pangilinan at Risa Hontiveros. Presente Waila si Senador Hontiveros sa press conference ng International o Amnesty International ngayong araw kasama ang ilang mamabatas na si Ramon Rocamora. Tutol rin si Senador Risa sa panukalang batas na pababain ang age of criminality liability sa mga bata mula edad 15 na gagawing 9 na taong gulang. Ayon sa Amnesty International, kailangan ng bansa ng mga lider na may pagmamalasakit sa human rights at nilalabanan ng mga lumalabag dito. Umaasa ang grupo na may isa sa batas ang kanilang mga panukala. Balik sa Waila. Maraming salamat sa iyo, Brian De Paz, mula sa Pasig City. Isang malawakang kilos protesta ang isasagawa ng iba't ibang grupo sa December 10, araw ng Sabado, kalinsabay ng pagdiriwang ng International Human Rights Day. Ayon kay bagong Alyansang Makabayan o Bayan Secretary General Renato Reyes Jr., pangunahing layunin ng kanilang kilos protesta ang paghingi ng hustisya para sa mga biktima ng Marcos dictatorship. Mananawagan rin sila para sa pagpapalaya sa mga political prisoners, pagpapatigil ng militarization sa mga probinsya at gayon din ang impunity sa war on drugs ng pamahalaan. Isasagawa ang kilos protesta sa Liwasang Bonifacio sa Maynila sa December 10 alas 4 ng hapon. At sa iba pang balita, nahuli ng mga tauhan ng PNP ang ika-4 na sospek sa nabigong pagbobomba sa Ross Boulevard noong November 28. At mula naman sa Camp Crame, may report si Lea Ilagan live. Go ahead, Lea. Magandang tanghali sa Iwayla. Hawak na nga ng Philippine National Police ang ika-4 na suspect sa bigong pagpapasabog sa Ross Boulevard noong November 28. Bagamat hindi ito iniharap sa media at hindi pinangalanan, ay ito umano ang nagturo kung saan nakatago ang isa pang bomba sa Bulacan, Bulacan. Ayon kay PNP Director General Ronald Bato de la Rosa, ito ay isang 105mm howitzer artillery round improvised explosive device kung saan makakayanan makapatay sa layong 70 to 80 meters habang makapipinsala naman sa layong 200 to 300 meters. Isang two-way radio ang nakalagay sa triggering device. Iniimbestigahan naman ng PNP kung paano nagkaroon ng ganitong uri ng bomba ang mga suspect na tanging militar lamang ang mayroon. Hindi iniharap
sa media ang suspect dahil ongoing pa nila ang ginagawa nilang investigasyon at interogasyon upang mahuli ang isa pang pinaghahanap na kasamahan ng mga ito. Balik sa iyo, Wyla. Maraming salamat sa iyo, Lea Ilagan, live mula sa Camp Crame. Sa ngayon, ang National Democratic Front of the Philippines sa panukalang bilateral ceasefire ng pamahalaan kung titiyakin ni Pangulong Rodrigo Duterte na palayain ang lahat ng political prisoners sa loob ng 48 oras. Ito ang tugon ng NDFP sa pahayag ni Government Chief Peace Negotiator Silvestre Bello III na nais muna ng Pangulo na malagdaan ang kasunduan para sa tigil putukan bago pakawalan ang political detainees. Sinabi ni NDFP Senior Advisor Luis Halandoni, handa silang lumagda sa bilateral ceasefire agreement kung matutupad ang kanilang kahilingan. Sa darating na Enero, ipagpapatuloy ang peace talks ng pamahalaan at NDF sa Roma. Personal na pangangasiwaan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga development projects ng pamahalaan sa Hulo at Basilan. Narito ang report ni Leslie Longbowen. Isa sa mga nakikitang malaking dahilan ng hindi pag-usad ng mga proyekto sa bansa ay ang korupsyon. Kaya naman kagabi, sa 4th State Conference of the United Nations Convention Against Corruption Implementation Review sa Malacanang, sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na pangangasiwaan niyang personal ang pagsasagawa ng mga proyekto sa mga probinsya ng Basilan at Jolo na matagal nang may suliranin sa mga kaguluhan at karahasan. Hihingin umano ng punong ehekutibo ang tulong ng Armed Forces of the Philippines para dito. Kaya itong dito sa Jolo pati Basilan, it will be undertaken by the Office of the President. And it will be handled by the military. At ako mismo ang magtingin doon. The hospitals and all. Otherwise, walang dadating doon maganda. Matatanda ang ilang ulit ng ipinangako ng Chief Executive na pauunlarin ng Mindanao upang mawakasan na ang paglaganap ng karahasan sa rehiyon na naguugat umano sa kahirapan. Samantalang inihayag din ni Pangulong Duterte sa pagtitipon na kahit ang local terrorist group na Maute at iba pang extremist groups ay kasabwat din sa operasyon ng iligal na droga sa Mindanao. Dagdag pa nito, kinakailangang seryosohin ng pamahalaan ang pagresolba rito. We have to invest here lives. We have to invest money. We have to invest armaments. And we have to invest in everything that will suppress itong extremism. Because ang extremism sa Mindanao, ang gasolina nila ang Cebu. That is why Mindanao, Cagayan de Oro, hindi na siguro nila alam. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Philippines. Kasalukuyang tinatalakay ng Senado ang panukalang pag-amyenda sa saligang batas. Mula sa Senado, may report si Joyce Balancho. Live. Yes, Joyce. Magandang tanghali sa iyo. Sinimulan na ngayon ni Senator Franklin Drilon, ang chairperson ng Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes, ang unang pagdinig ng Senado sa usapin nga ng charter change o pagbabago ng saligang batas. Sa ngayon, floor, kasalukuyan nilang tinatalakay yung iba't ibang uri ng proposal para amyendahan o i-revise ang ating 1987 Constitution. Ayon kay Senator Drilon, mahalagang usapin ito dahil bahagi ang tsatsa ng priority agenda ng Duterte administration. Dito sa pagdinig floor ay dumating at si dating Senator Nene Pimentel at mga dating Supreme Court Associate Justices na sila Antonio Nachura at Vicente Mendoza. Ayon kay Executive Secretary Salvador Medaldea, ay pabor si President Rodrigo Duterte na baguhin ang konstitusyon sa pamamagitan ng Constituent Assembly dahil anya mas mura ito. Dapat rin anya magbotohan ng hiwalay ang Kamara at ang Senado. Ayon din kay Medaldea ay naglabas din kamakailan lang na executive order ang Pangulo para bumuo ng komite na may 25 miyembro na siyang gagawa ng isang consultative study ng ating 1987 Constitution. Matapos ang 6 na buwan na pag-aaral ay magsusumite ang naturang komite ng report at rekomendasyon sa mga maaring amyendahan sa ating saligang batas. Samantala, sa pagdalo naman niya kanina sa hearing ng komite na ito, ay nagsabi ng proposal si dating Senator Nene Pimentel patungkol sa federalism. Ayon sa kanya ay makakabuti sa Pilipinas kung makahati ang bansa sa iba't ibang federal states.
Kada state ay pinapanukala niya magkaroon ng 6 na senador at kanya-kanyang Court of Appeals, habang iisa lang naman ang itatayong Korte Suprema at Armed Forces of the Philippines. Upang mapabilis naman, Flor, yung takbo ng hustisya sa bansa na sinabi ni dating Senator Pimentel na problema sa ating bansa ngayon, ay dapat magtakdaan niya ng deadline para matapos ng mga korte ang pagdinig sa mga kaso at mga apela. Sa ngayon, Floor, ay patuloy yung konsultasyon ng komite sa ilan sa mga dumalong resource speakers dito. Meron dyan mula sa business sector, meron tayong from legal profession, academe at civil society groups, at dito ay pinapakinggan yung kanilang panig kung meron nga ba pangangailangan para baguhin ang ating konstitusyon at ano ang pinakamabisang paraan para gawin ito. Floor? Joyce Balancio, nagulat mula sa Senado. Dumating na mula sa Japan ang ikalawang multi-role response vessel ng Philippine Coast Guard. At mula naman sa Maynila, may report si Roderick Mendoza live. Go ahead, Roderick. While pasado alas 9 kanina nang dumaong dito sa South Harbor sa Maynila itong pinakabagong barko ng Philippine Coast Guard, ang multi-role response vessel Malabrigo na galing sa Japan. Hinago ang pangalan ng MRRV Malabrigo sa Malabrigo Lighthouse sa bayan ng Lobo, Batangas. Ito ang pangalawa sa 10 MRRVs na inutang ng Pilipinas sa pamahalaan ng Japan sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA. Ayon kay PCG spokesman Commander Armand Balilo, gagamitin ang barko sa maritime law enforcement at search and rescue operations. Isa rin ito sa ipapadala upang magpatrolya sa Baho de Masinloc dahil bagaman bunguti na anya ang relasyon ng Pilipinas at China, kailangan pa rin ng bansa na magkaroon ng presensya doon at para na rin sa kapakanan ng mga mangingisdang Pilipino. Sasagawa ang commissioning ng bagong barko ng Coast Guard sa susunod na linggo. Waila? Maraming salamat sa iyo, Roderick Mendoza mula sa Maynila. Nagsagawa ng pre-registration ng Embahada ng Pilipinas sa Singapore kaugnay ng pagdalaw dito ni Pangulong Rodrigo Duterte sa susunod na linggo. May report si Myla Guevara. Puspusan na ang ginagawang paghahanda ng Embahada ng Pilipinas para sa pagdating ni Pangulong Rodrigo Duterte, lalo na ang pre-registration ng ating mga kababayan para sa naturang pagtitipon. Inanunsyo na ng Embahada ng Pilipinas ang proseso ng pagpapatala para sa nalalapit na Filipino Community Meeting sa Pangulo na gaganapin sa Max Pavilion Singapore Expo. Sa unang araw pa lamang ng pre-registration ay umabot na sa halos 5,000 ang nagpatalang dadalo. Sa pangunguna ni Ambassador Antonio A. Morales, tinipon rin ng Embahada ang mga kinatawan ng PhilCom dito sa Singapore upang ilahad ang iba pang detalye. Ayon kay Ambassador Morales, limitado lamang ang kapasidad ng venue kung kaya't kinailangan nila maglunsad ng online pre-registration. Samantala, dahil sa inaasahang pagdagsa ng ating mga kababayan, humingi ng karagdagang manpower ang Embahada sa mga nais mag-volunteer upang matiyak na magiging maayos ang kabuuan ng pagtitipon. Tayo po ay nag-call ng community meeting at humihingi po tayo ng mga volunteers para sa mga different roles, marshals, mga medics, registration, at sa pag-distribute ng pagkain sa ating mga kababayan na mag-attend ng Filipino community meeting. At the same time, we are coordinating with the venue, as well as the security, as well as the Singaporean government, who will ensure the safety of the President and his delegation. Tiniyak naman ng Embahada na bibigyan rin ng pagkakataon ang ibang hindi makakapasok sa venue na makita at marinig ang Pangulo sa ibang pagkakataon sa loob ng 3 araw nitong pagbisita sa bansa. We will inform you as soon as possible as to ways by which you can be able to see the President while he's here in Singapore. We will try to accommodate as much as possible and make sure that you are able to hear his message while he is live here in Singapore. Noong nakaraang presidential election, ang Pangulo ay nakakuha ng mahigit 35,000 boto mula sa overseas absentee voting dito sa Singapore. Samantala, lubos din ang excitement ng mga Filipino dito sa nalalapit na pakikipagkita kay Pangulong Duterte. On the scale of 1 to 10, I think we are all excited 11. Yeah, we are really prepared and very much excited to actually see our President. Muli po, inaanyayahan natin
natin ang ating mga kababayan na sumama sa pakikipagpulong ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa mga Pilipino sa Singapore sa ika-16 ng Disyembre mula 6 hanggang 8 ng gabi. Magkita-kita po tayo doon. Salamat po. Myla Guevara, UNTV News and Rescue, Singapore. Ipinahayag ni Labor Secretary Silvestre Bello III na aasikasuhin na ang pagkakaroon ng Labor and Trade Agreement ng Pilipinas at Russia para sa kapakinabangan ng mga OFW na nagtatrabaho doon. Narito ang report ni Ferlyn Legamia. Nananawagan sa pamahalaan ang mga kababayan natin rito sa Russia upang makakuha sila ng mga benepisyong nararapat sa kanila. Ayon sa Department of Foreign Affairs, nasa 5,000 Pilipino ang kasalukuyang nasa Russia. Karamihan sa mga ito ay nakatira at nagtatrabaho sa Moscow at St. Petersburg. Dahil sa kawalan ng labor and trade relations sa pagitan ng Pilipinas at Russia, hirap ang mga ito na makakuha ng mga benepisyo. Kaya naman, nananawagan ang mga ito ng tulong sa pamahalaan. Ang benepisyo pong nais ko para sa aming OFW dito sa bansang Russia ay ang mababang halaga ng pagbabayad sa visa, ang konkretong kontrata po at ang medical insurance. Kung hindi po tutulong ang aming mga amo, hindi po kami makakapagpagamot ng maganda at maayos. Sana po mabigyan ng libreng ticket at libreng visa ang mga OFW dito sa Moscow at saka libreng medical mission para sa mga kababayan ko dito sa Moscow. Ayon naman kay Labor Secretary Silvestre Bello III, ang pagkakaroon ng bilateral labor agreements at trade in service ay kabilang sa mga pangunahing isusulong ni Pangulong Rodrigo Duterte sa pagpunta niya sa Russia sa susunod na taon. Wala tayong mga tinatawag na documented OFW sa Russia. Kaya nga maganda siguro pagdating niya doon, pagpunta ni Presidente doon, ay gusto kong ipasuggest sa kanya na kumari ay magkakaroon ng bilateral agreement on yung deployment ng ating mga OFWs. Diba? Tiniyak din ni Foreign Affairs Secretary Perfecto Yasay Jr. na agad na pag-aaralan ng pamahalaan ang mga posibleng maging kasunduan ng dalawang bansa pagdating sa proteksyon ng mga kababayan nating ang tatrabaho sa Russia. Ay talagang we would like to look into how we can even improve and come up with that kind of an agreement with the Russian authorities to make sure that the welfare of our overseas Filipino workers that they need would be protected and would be assured as well. Umaasa ang mga kababayan natin Pilipino dito sa Russia na magkakaroon ng positibong resulta ang pagpunta ni Pangulong Duterte dito sa bansa sa susunod na taon. Ferlyn Legamia, UNTV News and Rescue, Moscow, Russia. Inihayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na napag-usapan nila ni US President-elect Donald Trump ang pagsasaayos ng nagkalamat na relasyon ng Pilipinas at ng United States dahil sa kanyang kampanya laban sa illegal na droga. Narito ang report ni Leslie Longbowen. Pinuri ni incoming United States President Donald Trump si Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang pamumuno sa bansa. Ito ang inihayag ng Pangulo sa dinaluhang United Nations-sponsored meeting on anti-corruption efforts sa Malacanang kagabi. Ayon pa sa Pangulo, sa pag-uusap nila ni President-elect Trump sa telepono noong Biyernes, sinabi ng susunod na Pangulo ng Amerika na nais nitong maayos ang nagkalamat na relasyon ng dalawang bansa. Oh, President Duterte, you should fix our bad relations. It needs a lot of, you just set something good here. And you're doing great. I know what's you worry about these Americans criticizing you. You're doing good. Go ahead. Dagdag pa ng Pangulo, inanyayahan rin siya ni Trump na makipagpalitan ng opinyon kaugnay sa iba't ibang issue. That's why I'm very impressed with you, Mr. President. Oh yes, when you come to Washington, D.C. or New York City, look me up and I will have coffee. Maybe you can give me a suggestion, one or two, how to solve this. Magugunit ang nagsimulang magkadungis ang ugnayan ng magkaalyadong bansa nang tuligsain ng kasalukuyang US administration ni President Barack Obama ang inilunsad na anti-drug war ni Pangulong Duterte. You want to be an Obama? Then suffer the consequences.
You choose Trump? Alam naman ninyo si Trump. Pero at least kaibigan ko. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Philippines. Ngayon naman, alamin natin ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Ihatin ang ating kasangbahay na si Deb Riveral, live mula sa Cebu City. Mayroon to, Deb. Daghang salamat lakay ug maayong udto sa atong mga kasangbahay. Aniya ang mga balita gikan sa nagkalain-laing dapit sa atong nasod. Magbutang og usa ka lugar ang Bureau of Fire and Protection sa Dakbayan sa Bacolod kung diin tugutan nga makabaligya og pabuto ang mga manindahay nga gitugutan na sa Labor Department na makabaligya og balik human sa gipagawas nga work stoppage order. Aniya ang report ni Lalen Moreno. Magabutang sa isa ka lugar ang Bureau of Fire Protection sa mga magabaligya sang palupok sa Bacolod City. Ini para sa mga retailer kag manufacturer nga pagapasugtan sang dole pagkatapos ipaidalom sa training kag makapasar sa mga requirements sang ahensya. Suno sa BFP Bacolod, ibutang nila ang balaligyaan sang palupok malayo sa mga buildings kag matawo nga lugar. Magapagwa man sila sa mga patakaran nga dapat sundon sa mga nagabaligya. The malls, the stores, and the like are prohibited to display firecrackers or other pyrotechnic device. And the electric heater or portable or other form of source of heat are also strictly prohibited in the display center. Hugot man na ginadumilian ang pagpanigarilyo sang 15 metros sa mga balaligyaan. Required ang sinuman nga magabaligya sang isa ka balde nga tubig, ang sinuman nga madakpan nga nagabaligya sa gwa sang ginbutang nga lugar magabayad sang 1,000 hasta 5,000 pesos kag posible nga pagkabilanggo. Hindi na pangabayad tagid gani ang atong mga pamuluyo. Akon mag-fire sila or palupok sila sang mga pyrotechnics or other firecrackers, it should be done in an open area. Lalaine Moreno, UNTV Balita kag Rescue, Bacolod City. Moapila sa Korte Suprema o Court of Appeals ang lokal nga kagamhanan sa Dakbayan sa Zamboanga kung pananglitan nga paboran sa Pasig Regional Trial Court Branch 158 ang plea bargaining proposal sa MNLF. Si Dante Amento ang muhatod sa mga detalye. Tiene miedo ay libra el más de 100 acusado del 2013 Zamboanga Siege na otro año. Asigon con el attorney Jesus Carbon, oficial legal del ciudad, tiene posibilidad que favorece si Presiding Judge Maria Rowena Modesto San Pedro del Pasig Regional Trial Court Branch 158. Ella somete plea bargaining proposal del Campo de Moro National Liberation Front o MNLF. That the judge will approve the plea bargaining agreement. This would result in the release of maybe 138 used early next year. Relatado con este plano del gobierno local que apela na Supreme Court o Court of Appeals, si dali el juez con el apelo del mag-acusaw. We wanted to file a case to prohibit the judge from considering or taking into account this plea bargaining agreement. Iasegura el gobierno local que hay hace manera para ay quedar responsable el mga rebelde ya causa grande destrozo y miedo na lugar cerca un mes. Dante Amento, UNE TV Noticias y Rescate, Ciudad de Zamboanga. Sa kustudiya karon sa PNP Bataan ang upat ka lalaki nga gidakop human kini mababagan sa ilang gisakyan nga truck nga adunay sulod nga chemical waste. Kini ang balita ni Joshua Antonio. Patuloy ang isinasagawang investigasyon ng Philippine National Police sa Bataan sa 4 na lalaking na aresto sa Hermosa, Bataan noong Martes. Nahuli ang mga ito sa isang checkpoint matapos maharang ang kanilang sinasakyan 10-wheel truck na may kargang 9 na plastic container na may lamang chemical waste. Napagkalamang walang permit to transport ang dala nilang kargamento.
Hinihinalang hydrochloric acid ang dalang kemikal ng mga ito na itatapon sana sa dump site ng Hermosa. Sabi ng mga nahuli natin driver at saka yung helper, 2 beses na po nilang ginagawa ito. So ngayon lang natin nahuli dahil sa sumbong ng concerned citizen. Kapag napatunayan ng PNP Crime Laboratory na toxic substances and waste materials ang dala ng mga ito, kakasuhan ng mga suspect ng paglabag sa Republic Act 6969 o Toxic Substances and Hazardous and Nuclear Waste Control Act of 1990. Bigyan niyo po siguro kami ng 3 days to 7 to 1 week. Dahil po ito chemical analysis. Nasa Camp Quirilo Tolentino ngayon ang track para sa masusing investigasyon. Nasa kustodiya naman ng Provincial Police Office ang 4 habang inihahanda ang iba pang kasong posibleng isampas sa kanila. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue, Philippines. Na ang mga balitang atong gitutukan gawas sa kauluhan. Gikan dinhi sa dakbayan sa Sugbo, balik din na sa inyo lakay. Daghang salamat, Deb Riveral. Kabilang sa abangan sa pagsisimula ng 5th UNTV Cup Second Round Elimination sa linggo, ang sagupan ng MMDA Black Wolves at NHA Builders. Narito ang report ni Bernard Dades. Nadakaw yung bola, leak out. May traffic. Ito na Testigan 3-on-3 basketball. No long pass. Yes! Asahan na ang umatikabong aksyon sa pagsisimula ng second round eliminations ng UNTV Cup Season 5 sa linggo na gaganapin sa University of Makati Gymnasium. Sa Game 2 alas 3:30 ng hapon, magtutuos ang bangis ng MMDA Black Wolves at ang tibay ng NHA Builders. Kapwa kilala ang dalawang koponan sa run and gun plays. Sa ngayon parehong may 3-3 win-loss record ang MMDA at NHA. Aminado ang Black Wolves na marami pa silang kailangang i-improve upang maging handa sa mga sasagupaing mas malalakas na koponan. Marami. Unang-una, execution ng plays, gel ng team. Marami kailangan i-improve. Kaya pa. Hindi naman kami tumitigil mag-improve eh. Every season naman kailangan mag-improve pa. Huling nagbakbakan ng Black Wolves at NHA Builders sa Battle for Third noong nakaraang season kung saan tinalo ng MMDA ang NHA sa score na 77-72. Sa mga fans ng MMDA Black Wolves, maraming salamat sa inyong suporta. Kung sana kayo magsawang sumuporta sa amin, tsaka sa UNTV Cup. Sana suportahan nyo kami, lalo na itong UNTV. It's a very nice league, tsaka exciting ang mga games dito. Bernard Dades para sa UNTV Cup Season 5. Alamin naman natin ang mga balita sa labas ng bansa mula kay William P. Good afternoon, William. Good afternoon, Wyla, and to all our kasangbahay. Here are the top stories from around the globe. Bolivian authorities are looking into possible filing of criminal liabilities against the chief executive officer of Air Lamia Company following a deadly crash that killed more than 70 people on board. Raquel Vasquez reports. Las autoridades bolivianas detuvieron el martes al presidente ejecutivo de la aerolínea Lamia, propietario del avión que se estrelló la semana pasada en Colombia y mató a casi todo el equipo de fútbol brasileño Chapecoense. Gustavo Vargas, el ejecutivo principal, y 2 empleados de la pequeña flete, línea aérea basada en Bolivia, fueron llevados a la oficina de un fiscal en Santa Cruz para hasta 8 horas de interrogación antes de que los fiscales decidan si deben ser detenidos en la cárcel. El procurador general boliviano Ramiro Guerrero dijo que la investigación inicial está en posible fracaso criminal para seguir los procedimientos de seguridad. Hecho las directrices correspondientes, órdenes de allanamiento, mandamientos de aprehensión. El accidente asesinó a 71 personas después de que el avión aparentemente se quedó sin combustible, enviando ondas de choque a través de la comunidad global de fútbol. El anterior martes, Bolivia exigió a Brasil a expulsar a un controlador de tráfico aéreo boliviano que viajó a Viendo para proporcionar a las autoridades información sobre el accidente. El ministro Interior boliviano, Carlos Romero, dijo que Celia Castedo había controlado migraciones de manera ilegal de su salida del país en un intento de huir de la justicia.
de la mía, Sana, de la Dirección de Aeronáutica Civil, y en base a esa situación el Ministerio Público ya tiene el dibujo técnico jurídico. Manifestar que este hecho no ha sido un error humano, ha sido una negligencia y tenemos que despejar de dónde ha salido esta situación. La estación de TV brasileña Globo informó que Castedo está buscando asilo en Brasil y que había preguntado de un plan de vuelo que mostraba la ruta deseada. Empujaron los límites del máximo posible tiempo de vuelo del avión. Las autoridades bolivianas suspendieron el jueves la licencia de la MIA, que llevaba al club chapecoense a la final de la Copa Sudamericana. Mientras tanto, los fiscales brasileños dijeron que se reunirían el miércoles con sus colegas colombianos y bolivianos para investigar el accidente. Raquel Vázquez, UNETV Noticias y Rescate, Santa Cruz, Bolivia. Meanwhile, in Pakistan, another plane has crashed into a mountain in northern Pakistan on Wednesday, killing all 47 people on board. The military said 40 bodies had been recovered from the remote crash site, and rescue efforts involved about 500 soldiers, doctors, and paramedics. The bodies were shifted to the Ayub Medical Center in nearby Abbottabad. Flight PK661 crashed en route from Chitral to Islamabad shortly after informing the control tower that one of its engines had failed. A full investigation of the crash involving international agencies will be conducted. हम उम्मीद रखते हैं कि कल तक इंशाल्लाह डेड बॉडी सारी इस्लामाबाद हेलीकॉप्टर के ज़रिए आर्मी हेलीकॉप्टर के ज़रिए पहुंच जाएंगी। तो अभी तो हमारा फोकस सिर्फ डेड बॉडीज़ को इस्लामाबाद पहुंचाना है और फिर उनकी रिश्तेदारों और फैमिलीज़ के हवाले करना है। And in Indonesia, a hospital in a quake-hit town in Aceh province on Wednesday was overloaded with injured people after a strong earthquake killed 93 people. Patients suffering from broken bones and cuts were treated in hospital corridors and hastily erected Rescue workers are still searching for victims of the magnitude 6.5 tremor that reduced many buildings into rubble. A state of emergency had been declared in Aceh. And those are the stories making headlines around the globe. Back to you, Wyla. Thank you, William Pio. Dalawang kategorya ang napagkugihan ng mga estudyante ng La Verdad Christian College sa unang paglahok nito sa Vision Petron Competitions. May report si Ray Pelayo. Hindi bagito kung tignan ng mga judges ang obra ng mga estudyante sa contest ng Vision Petron na may temang tuklas kapaligiran. Mula sa painting, t-shirt design, photography at video making ay may nakalakip na iba't ibang elemento ng discovery sa katangian ng Pilipinas. Isa sa 6 na grand prize winners sa photo category sa daang-daang entry ay ang masterpiece ng isang estudyante ng La Verdad Christian School na pinamagatang Likhang Aita. Ayon kay Carlo, naglalarawan ito sa mga batang Aita na sa kabila ng modernong panahon ay nakagagawa pa ng ganitong laruan. Kasama rin sa grand prize ang entry ng mga estudyante ng Mapua at Lasal. May nakausap po ako na isang nanay po na Aita. Ang sabi po niya, minsan po hindi po nila alam kung saan po napupunta yung mga tsinelas ng anak nila. Kasi po ngayon po pala ginagawa po pala ng mga batang Aita na laruan po yung mga tsinelas nila. Isa rin sa 3 grand prize winners sa music category ang awit na isinali ng La Verdad students na pinamagatang Tuklas Pilipinas, Tuklas Kapaligiran. Nilikha po ng Diyos yung bawat kalikasan, yung makikita po natin sa paligid natin. Doon po nakadedicate sa Diyos na siya po yung dakilang may lalam. Kasama rin sa grand prize ng kategoryang ito ang mga entry ng STI College at UP Baguio. Namangha sa ipinakitang talento ng mga estudyante ang veteranong miyembro ng Apo Hiking Society na si Jim Paredes na siyang chairman of the board ng music category. Iba yung appeal. Like merong song na dinescribe parang travelogue, no? Na yung ganda ng Bohol, yung ganito, di ba? Different aspects of our tourist sites. Masasabi natin iba-iba yung angulo na tinakel nila.
That's why it was very good. One of our advocacy is really showcasing the talent of the young Filipino. World-class yung ating mga artists. Ito ang kauna-unahang taon na sumali ang La Verdad Christian School sa 16 na taon ng patimpalak na ito ng Petron. Libo-libong estudyante ang nag-aaral ng libre sa La Verdad Christian School na itinataguyod nila Brother Eli Soriano at Kuya Daniel Razon. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Philippines. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang paggalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita sa mga panig ng daigdig. Magandang tanghali.